Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, may nag-message sa akin kahapon na mga applicants sa Pilipinas. So ang issue nila is na-refuse sila sa working permit. So ang akala ko kasi nung una nag-PA na sila or nag-visa appearance na sila kaya sila na-refuse, which is hindi pala. So doon pa lang sa application ng working permit nila, which is under agency sila sa Pilipinas, nag-apply sila sa agency sa Pilipinas, binigyan sila ng notice letter na hindi na-approve yung working permit. So tinatanong ni applicant kung possible daw ba yon mangyari. So honestly guys, sa ngayon, yes, meron ng mga ganong senaryo ngayon na hindi na na-approve ang mga working permit kasi nga sa karamihan ng mga nag-a-apply, or for example yung agency nyo or yung hinahawakan nilang employer dito sa sa Poland, which is marami ng application ng working permit. So mismong URSAD na dito ang nag-reject ng application nila. So possible talaga yon. Kaya huwag kayong mag-worry na baka hindi totoo. Totoo yun guys, nangyayari talaga yon. Kaya nga lang, nakakasad lang dun sa iba na kasabayan niya nag-apply dun sa agency na yon, na ang sabi niya nga sa akin is nag-back out na daw yung mga kasama niya kasi nga refusal nga daw sa working permit. So ito yun guys, pag ganyan guys na naka-encounter kayo ng mga ganong senaryo, huwag kayong mag-back out kasi i-reapply lang naman yan. So yung agency nyo, which is hindi lang naman siguro isa ang hawak niyang employer dito sa Poland, maghahanap yan ng ibang employer para sa inyo. So ang gagawin nyo lang is maghihintay ulit kayo para makapag-release ng another working permit. Huwag nyong sayangin yung ibinayad nyo, especially dun sa malalaking na ibinayad nyo kasi naumpisahan nyo na yan, tapos hindi rin mag-refund yung agency. Idiretso nyo lang, tapos kausapin nyo si agency na magpapagawa kayo ng another working permit kung saan kayo ma-approve. Kasi hindi naman pwedeng hindi nila gawin yun unless sila na magsabi sa inyo na hindi na talaga kayo makukuha na ng working permit dito sa Poland. Kasi dito guys, pwede naman kasi talaga yung magpagawa ka ng working permit kung saan ka ma-de-deploy. Ganun kasi ang sitwasyon dito sa Poland. Kasi yung iba, napapaisip sila baka daw hindi pwede na nakapag-apply na ng working permit tapos mag-apply na naman ng another working permit. Pwede po yun. Kasi kami dito guys, honestly, habang nagwo-work kami, nagpapagawa kami ng ibang working permit sa ibang agency, kung saan kami lilipat or kung saan kami makukontento sa sahod or sa kalakaran ng agency. The more na marami kang working permit, mas papabor yun. Ganun ang gawin nyo. Huwag kayo basta-basta mag-back out. Ang sayang kasi siguro hindi lang napalinawagan yung mga kasama niya kaya nag-back out. Sayang naman din kasi nakapag-apply ka na, which is gustong-gusto mo rin naman din pumunta ng Poland. I-push mo lang yan. Huwag basta back out. Pwede kang maghintay ulit ng another working permit kung talagang gusto mo, para hindi naman masayang ibinayad mo sa umpisa. Syempre pag tayo nakaprocess na working permit, ang lalaki na ng binabayaran natin. Kaya sikapin natin na kausapin si agency na magka-process ng another working permit. Alam ko naman na na gano'n naman talaga gagawin ng mga agency na i-reprocess kayo ng another working permit kung na-refuse man kayo dun sa in-apply na una. So kaya huwag kayo basta-basta magba-back out. Huwag ganun kasi sayang talaga. Although maghihintay lang kayo ng ilang buwan, depende ka sa agency kung ilang months yung waiting nila regarding sa working permit. Meron kasi inaabot ng hanggang 7 to 8 months, ganun, depende sa agency. Kung dito ka talagang pumunta ng Poland, hintayin mo yung bagong working permit na talagang na-approve. So huwag kayo basta give up. Honestly, ang hirap na din talaga pumasok ngayon sa Poland kasi nga nagkahigpitan, alam nyo naman siguro yon. Pero kung ikaw, yung goal mo is makarating dito at may plano ka talagang magtrabaho dito, diretso mo lang, huwag mong isuko kasi sayang din naman. As long na yung nagpa-process sa inyo is maasikaso naman, na kapag nagka-problema kayo sa working permit, for example, na expired man yan or na pre-refuse man yan, willing silang asikasuhin kayo.
Yun ang pinakamaganda sa mga nagpa-process. Pero kung yung ibang nagpa-process is wala nang pakialam or wala nang ibang ano sa inyo option regarding sa kunwari magka-problema man dito sa Poland, hindi kayo ililipat sa ibang part ng Europe para makaalis, yun ang mahirap. Pero hanggat maaari, kung maasikaso yung mga nagpa-process sa inyo, stay lang kayo dyan. Kasi yung nag-process sa akin, ganun ang ginawa niya. Although nag-back out na yung dati kong agent na nag-process sa akin papunta dito, ang pinaprocess niya ngayon is Croatia kasi doon ang madali. Pero hindi ko na siya nire-recommend sa tao kasi nga medyo risky kasi WhatsApp to WhatsApp lang ang communication. So syempre para sa mga safety naman ng kababayan natin, baka sabihin nila na baka ma-scam sila. Kasi ako talagang pinatulan ko yun kasi nga doon nakaalis yung best friend ko, which is nakaalis na rin naman ako, tapos yung ibang mga kaibigan ko nakaalis din doon sa agent na yun. So much better maghanap kayo ng ng mga legit na agency sa DMW site. Yan lang hanapin nyo para iwas scam kayo or hindi kayo mag-worry kung gagastos man kayo para makarating kayo dito sa Poland. So sa ngayon halos tahimik ngayon ang Poland. Syempre, of course, mahigpit pa rin gawa ng mga naririnig nyo na marami na di-deport regarding sa mga wala ng documents or illegal stay na dito sa Poland, which is normal lang naman din talaga yon sa lahat ng bansa. Kaya nga lang, dito kasi noon, way back 2022, napakaluwag talaga dito, as in, kahit expired visa ka, magpalaboy-laboy ka dyan, walang problema, wala kang working permit, walang problema. Pero ngayon, hindi na pwede ganon. Kaya kung kayo makakarating kayo dito sa Poland, kailangan legal. Hindi na pwedeng illegal kasi kapag nag-illegal ka dito, napaka-risky na. Ganun ang ang isipin nyo kapag pumunta kayo dito sa Poland. Tsaka dapat prepared din kayo kung ano talaga yung stay nyo dito, kung mag-work ba kayo or mag-i-stay kayo na matagal sa Poland or lilipat kayo sa ibang part ng Europe, ganun. Depende kasi sa plano nyo yan or discarding nyo. Pero para sa akin, worth it pa rin naman dito sa Poland eh. Okay pa rin talaga dito. Honestly, ang sarap nga talagang tumira dito sa Poland. So, sa mga susunod na vlog ko, abangan nyo, medyo may surprise ako sa inyo sa next vlog natin. Medyo lilipat tayo sa ibang part ng Europe. I-inform ko kayo kung ano yung pamumuhay doon. So, para may idea rin kayo. So, abangan nyo ako sa next vlog ko. So, see you guys. Bye. Thank you for watching.